Hallelujah, Hallelujah, araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, Happy Easter. Yan po. Kahapon po, isa sa mga tinanong ko sa mga nagsimba kahapon, hindi ho ba yung panahon ng mga mahal na araw ay mga panahon kung kailan tayo nagsisisi talaga sa ating mga kasalanan. Panahon na tayo ay pumapasok sa kumpisalan para humingi ng tawad sa Diyos. Panahon na tayo ay nagsasakripisyo para sa ating mga pananampalataya, nagsasakripisyo bilang parte pakikiisa ng pagpapakasakit ng Panginoon. At nung tapos na yung mga mahal na araw, ang tanong sa atin, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano na ba ang dapat nating gawin ngayon? Babalik na lang ba tayo sa dati nating gawi? Babalik na ako, magkakasala na ulit ako, magsisisi na lang ulit ako sa susunod na mahal na araw. Ganun ho ba yung imbitasyon sa atin? Ang pinakamahalagang paanyaya po, ngayong panahon ng muling pagkabuhay, tunay na nating iwanan yung mga dinala natin sa ating Panginoon para ihingi ng tawad. Iwanan na natin sa ating Panginoon, sa krus ng ating Panginoon, yung ating pagkakasala. At ang imbitasyon sa atin ngayon, nabuhay na yung ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Panahon na para tayo rin ay mabuhay na para sa Kanya.
Sa kwento po ng mga alagad, sa katotohanan, sinasabi sa ating pananampalataya na kung walang muling pagkabuhay, mananatiling takot at nagtatago yung mga alagad ng ating Panginoon. Mananatiling magtatago sila at dahil sa kanilang takot, unti-unti talagang mawawala yung kwento ng ating Panginoon. Pero dahil mayroong muling pagkabuhay, yung mga alagad ng ating Panginoon, nagkaroon ng lakas ng loob para tunay na manindigan sa pananampalataya at tunay na ibahagi ito sa ibang mga tao sa mundong ito. Yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, nagbigay sa kanila ng lakas para yung sarili nilang buhay, ialay din nila para sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi naman talaga totoo ang ating pananampalataya at kung hindi totoo yung ating Panginoong Hesus, paano magkakaroon ng lakas yung mga alagad ng ating Panginoon na ibigay yung buhay nila para sa Kanya? Pero dahil nakita nilang muling nabuhay yung ating Panginoon, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi yung ating pananampalataya na hanggang sa ngayon patuloy na lumalaki at dumadating sa anumang sulok ng mundo. At ito po yung imbitasyon sa atin. Katulad ng mga apostol, ngayong naranasan natin, nakita at naalala natin yung pagpapakasakit ng ating Panginoon at muli siyang nabuhay para sa ating lahat. Ngayon naman, tayo rin nawa, katulad ng mga alagad, magkaroon tayo ng lakas ng loob para tunay na manindigan sa ating pananampalataya at ibahagi ito sa iba upang sa ating pagbabahagi ng ating pananampalataya, yung mga taong nasasakop ng kadiliman, yung mga taong nawawalan ng pag-asa, ay mabigyan ng pag-asa at mabigyan ng liwanag sa buhay na ito. Pinapaalala sa atin ng Diyos na Jesus na muling nabuhay, tayo ay binibigyan niya ng responsibilidad, ng misyon, na maging tagapagdala ng liwanag ng pananampalataya sa mundong ito. At yun po yung ibinigay sa mga unang nakakita kay Jesus, lakas ng loob na ipahayag siya sa ating mga kapwa. At nawa, ito yung patuloy nating pagnilayan. Ano ba yung mga pumipigil sa akin para hindi ko ibahagi yung aking pananampalataya? Anong pumipigil at nagpaparelasa sa akin para hindi magsalita at manindigan sa tama? At patuloy din nating pagnilayan at patuloy nating ihingi ng grasya sa Panginoon na sa bawat araw ng ating mga buhay, magkaroon talaga tayo ng lakas ng loob na manindigan at magbahagi ng mabuting balita. Dahil alam natin na yung ating Panginoon, totoong nabuhay muli. Yung ating Panginoon, totoong magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong tapat sa Kanya. Ito yung patuloy nating maging inspirasyon at magbigay sa atin ng lakas ng loob araw-araw para manindigan sa tama. Dahil kung nasaan ang Panginoon ngayon, doon tayo magpupunta kung susundan natin yung Kanyang daang tinahak, daan ng katotohanan at kaligtasan. Amen.